2:30 pa lang ay nasa labas na ng gate ng bahay nila Mariel si Liam at naghihintay na mag-3 ng hapon. Dahil yon ang oras sa ibinigay ng dalaga sa kanya. Bago siya umalis ng bahay nila, ay naiayos na niya ang lahat at nabili na rin sa mga kasambahay na doon sila magmemeryenda pagbalik niya. Kaya nagpaluto siya ng masarap na ginataang bilo-bilo sa kusinera nila at sinabi niya na may kasama siya pabalik niya ng bahay. Excited si Liam na makasama si Mariel sa araw na yon at habang naghihintay ang dalaga, ay nag-iisip siya ng magandang lugar na pwedeng puntahan nila Mariel mamaya after nila magmeryenda sa bahay nila. Gusto niyang i-date ang dalaga at dalhin to sa lugar na ikatutuwa nito. 15 minuto na lang bago mag-3 na mapagpasyahan ni Liam na tawagan na si Mariel. Hello? Sagot ni Mariel sa call ni Liam na kahit unregistered number ay alam niyang si Liam ang tumawag. Hi, ready ka na? Nasa labas na ako ng bahay nila Eileen. Pahayag ni Liam kay Mariel. Okay, give me 5 more minutes, ligpitin ko lang yung kalat ko. Natatarantang saad ni Mariel na ikinangiti ni Liam dahil na-imagine niya ang ginagawa ni Mariel. Take your time, dito lang ako sa labas ng gate, maghihintay sa'yo. Ani pa niya sa dalaga. Okay. Aning wika naman ni Mariel na in-end call na ang tawag. Napatingin si Liam sa screen ng phone niya na malawak ang pagkakangiti ng labi. Lumabas na muna ng kotse niya si Liam at isinandal na lang ang katawan sa sakyan habang hinihintay ang paglabas ni Mariel sa gate na alam niyang ilang minuto na lang ay makikita niya na ulito. 5 minuto bago mag-3 na makalabas na ng gate si Mariel. Nakasuot to ng plain white t-shirt at shirt na maong at naka-running shoes na bit-bit ay backpack. Malayo sa inaasahan niyang isusuot ng dalaga dahil nasanay siya sa mga babaeng nakadate niya noon na naka-dress, naka-high heels at sling bag. Hi, sorry kung naghintay ka na matagal. Gumagawa kasi ako ng scrapbook kanina bago ka tumawag. Niligpit ko na muna bago umalis. Nakakahiya naman kung makita ng kasambahay ng kalat sa kwarto ko. Hinging paumanihin ni Mariel sa kanya na ikinatawa niya sa sarili. Dahil ang akala niya, excited din ang dalaga na makita at makasama siyang muli. Yun pala, inaabala nito ang sarili sa paggawa ng scrapbook. Pinagbuksan ni Liam ng pinto ng kotse ang dalaga at na makapasok na to, ay saka siya umikot at pumasok at naupo sa driver's seat ng sakyan. Pwede na tayong umalis? Tanong ni Liam. Sa bahay niyo tayo, diba? Balik tanong ni Mariel sa kanya. Oo, nagpahanda na ako ng merienda natin kay Manang. Why? Wala naman. Sinisiguro ko lang nang sa bahay nga tayo pupunta. Paliwanag ni Mariel. Pinaandar na ni Liam ang kotse habang nagmamaneho siya ay panay naman ang kuha ng picture ni Mariel sa nadaanan nila. Natutuwa siyang obserbahan ang bawat galaw ng dalaga. Eyes on the road, Mr. Moran. Sita ni Mariel kay Liam dahil kahit hindi siya nakatingin sa lalaki, ay nararamdaman niya ang pagsuyap-suyap sa kanya nito. Sorry, I can't help myself na hindi ka masuyapan, Mariel. Ani ni Liam kay Mariel. Yay, ang cheesy ha? Ganyan ka pa talaga? Sorry ha, hindi ko lang inaasahan na may ganyang side ka pala. Pahayag ng dalaga na ikinatingin ni Liam kay Mariel na itinabi ang kotse sa gilid ng kalsada at inihinto ang makina. This side of me na nakikita mo sa akin ngayon, is it good or bad? Tell me, para alam ko kung ayos lang ba sa'yo o hindi. I want to be perfect for you, mahal ko. Ani ni Liam na binigyan ng simpleng ngiti ang dalaga. Perfect talaga. Naiiling na nakangiting komento ni Mariel. Marami ka pang malalaman sa akin, Mariel, kung papapasukin mo ako sa buhay mo at bibigyan mo ng chance na makilala pa ng husto. Muling saad ni Liam na mataman namang pinakikinggan lang ni Mariel at umiiwas ang tingin sa lalaki. Liam, may ipagtatapat ako sa iyo na sana'y maintindihan at maunawaan mo. Ayokong dumating tayo sa point na kung kailan malalim ng nararamdaman natin para sa isa't isa, ay saka mo malalaman ng totoo.
Naisip ko mas mabuting kung ngayon palang ay malalaman mo na. Huminga na malalim si Mariel at humarap kay Liam na parang nagugulumihiyanan sa sinabi niya. Makinig ka lang Liam sa sasabihin ko, okay? Aniya pa sa lalaking kaharap niya. Tahimik lang na tumango si Liam at hinihintay ang sasabihin ni Mariel. Hindi totoong nagka-temporary amnesia ako. Gawa-gawa ko lang yon dahil kailangan ko ng tulong yun ni Tita Donna that time. Patungo ko rito sa Batangas para puntahan sa Eileen at humingi ng tulong sa kanya. Tumakas ako ng araw na yun sa lalaki na katakda kong pakasalan. Naka-arrange marriage ako, Liam, sa isang lalaking hindi ko naman minahal. Ipinagkasundo ko ng lolo ko sa apo ni Don Crispin na pinakakautangan ng pamilya namin. Pinauwi ako ni na lolo at lola sa Cebu para sabihin na ikakasal ako sa apo ng isang mayaman sa lugar namin sa Cebu na tinanggihan ko nung una. Pero na-malstroke ang lolo ko at ayoko mag-isip pa ang matanda. Kaya napilitan akong sumang-ayon na rin sa kasal. Nang mamanhika na si Jerome ang apo ni Don Crispin, ay napag-alaman kong tunay niyang ugali. Ganit sa perang lalaking yon. Natakot ako maging asawa niya. Kaya nagpatulong ako kay Kuya Makmak sa pinsan ko na makatakas. Nakatakas naman ako, pero nung nasa airport ako, na-hold up naman ako. Kinuhang lahat ng gamit ko, wallet ko, alahas at cellphone. Mabuti na lang may taxi driver na nagtiwala sa akin. Kaya nagpahatid ako sa school na pinasukan ko at humingi ng tulong sa mga co-teacher ko. Nakausap ko ang pinsan ko noon gamit ang cellphone ni Carol, na kaibigan ko. At nalaman ko na pinapahanap na ako nila Don Crispin at Jerome sa mga tauhan nila. Pinagtatago ko ni Kuya Makmak dahil nagbanta ang maglolo na kapag nakita ko ay itutuloy pa rin ang kasal dahil ayaw nilang mapahiya ang kanila. Napabuntong hininga si Mariel at tumingin uli kay Liam na mataman lang siyang pinakikinggan. Nangyaring aksidente at namagising ako narinig ko ang mami mo at ang doktor na tumitingin sa akin. Pati ang nurse na hihingi ng credentials ko dahil wala silang nakuhang pagkakakilanlan ko dahil nga kinuha lahat ng mga hold-upper. Naisip kong magkunwaring nawalan ng amnesia para hindi niya makontak ang pamilya ko. Dahil kapag gano'n na nangyari, madali ako mahanap nila Jerome. Isa pa na pilayan ako noon dahil sa aksidente. Mahihirapan akong kumilos at protektahan ang sarili ko kung magpapalipat-lipat ako na matitirahan. Tapos wala rin akong parang hawak dahil need ko ng valid ID kung pupunta ako ng bangko. Hindi ko kaya na manatili sa bahay yun na matagal dahil sa pagsisinungaling ko. Kaya nung gumaling ng mga paa ko, sinabi ko na kay Tita Donna na bumalik na rin ang alaala ko. Mahaba niyang pagsasalaysay kay Liam na tahimik lang na nakatingin sa kanya. Nalaman kong inilitan ng bangko ang bahay sa Cebu at nakuha na rin ni Don Crispin na koprahan nila Lolo Ronaldo na mahalaga sa abuelo ko. Bago pa nakaluwas sa Maynila sila Kuya Makmak, ay pinabugbog pa siya ni Jerome sa mga tauhan niya. Nalaking pasasalamat ko na hindi niya sinaktan sina Lolo at Lola. Pero muling nagbanta si Jerome na maghihiganti sa aking ginagawang pagtakas. Kaya hindi ako nagtagal sa bahay at agad ako nagtungo rito kay Eileen. Pahayag pa rin niya kay Liam. Nagpanggap kang may amnesia at nagsinungaling ka sa amin dahil sa kailangan mo ng tulong? Naiiling-iling na wika ni Liam. Yes, Liam. Sorry kung ginamit ko kayo. Kung hindi mo ko naintindihan at unawaan, wala akong magagawa. Bababa na ako, Liam. Pakiusap lang. Hayaan mo sana ako na lang ang magsabi ng totoo kay Tita Donna. Tatawagan ko na lang siya mamaya. Akmang bubuksan na ni Mariel ang pinto ng kotse nang pigilan siya ni Liam. We're not done yet. Mag-uusap pa tayo, Mariel. Saad ni Liam na ikinatigil na Mariel. Tumingin siya kay Liam at pansin niyang galit ito. Back out, pwede naman. Iisipin ko na lang na naginip lang ako ngayon. Pabiro niyang wika rito. Babawiin? No way! Ngayon pang narinig kong na mahal mo rin ako, hindi mangyayari yon. Ani ni Liam at muling inilapat ang labi nito sa likod ng kanyang palad. Binibiro lang kita, sorry. Hindi ko akalain na matampuhin ka rin pala.
Natatawa pang saad ni Marial. Magmerienda nga lang tayo sa bahay. Bigla ko nakaramdam ng gutom. Ipapatikim ko sa iyong pinahanda ko merienda kay Manang. I'm sure na masasarapan ka. Masayang sambit ni Liam na muling nagpalawak ng ngiti sa mga labi ni Marial. Hindi naman na nagsalita ang dalaga at hinayaan na niyang paandarin ni Liam ang sasakyan habang hawak-hawak ng isang kamay nito ang isa niyang kamay. Namangha si Marial sa bahay nila Liam na makarating na sila ng nobyo sa bahay ng mga Moran. Maganda ang bahay ni Liam sa Manila dahil sa modern style ang design ng architecture. At ang pagkaka-interior, mas gusto niya ang bahay ng mga ito sa Batangas, na simple ang dating na Mediterranean style naman. Maganda ba? Nagustuhan mong style ng design ng bahay? Tanong ni Liam na makita nitong pagkamangha sa kanyang mukha. Oo, ang ganda ng pagkaka-interior. Sa mga magazine lang kasi ako nakakakita ng ganitong house architecture. Ang ganda pala talaga. Namamangha ni Marial na sagot kay Liam. Pareho kayo ni Ma'am ng gusto. Si Mami ang pumili ng design ng bahay. No wonder na nagustuhan ka ni Mami at magaan ang loob niya sa'yo. Dahil marami kayong pagkakatulad at pinagkakasunduan. Speaking of Ma'am, ipinakita niya kay Marial ang hawak na phone at nag-call sa kanyang Mami. Yes anak, napatawag ka. Kamusta ka dyan? Nakausap mo na ba si Judy? Bungad na tanong ni Donna sa tawag ni Liam. I'm happy today, Ma'am. I have a good news for you. And wait, may papakita ko sa'yo. Ang sabi niya at nag-video call sa ina na itinapat muna ang kamera ng phone kay Marial. Hi, Tita Donna. Bati ni Marial na nakangiting nahihiya at kinaway-kaway pa ang isang kamay sa harap ng kamera. Nakitang-kita naman ni Liam na ang nasurprise talagang kanyang mommy. Oh my gosh! Marial? Iha? Magkasama kayong dalawa sa bahay. Nakapag-usap na ba kayo? Bulala si Donna sa anak. Yes, Mom, and kami na. Sagot ni Liam at nagtungo sa likod ni Marial at yumapo sa bewang ng dalaga at iniharap sa kanila ang kamera ng cellphone niya. Nag-init naman ang pisngi ni Marial sa ginawa ni Liam, kaya hinawakan niya ang pisngi niya. Nag-init bigla nang yapusin siya ni Liam na alam niyang nakita ng mami nito. Talaga? That's a good news. Congrats sa inyo mga anak. I'm happy for the both of you. Marial, thank you sa pagtanggap mo sa anak ko. Alam kong mahal ka rin ni Liam dahil inamin naman niya sa akin yun. At alam ko may nararamdaman ka pa rin para kay Liam na nandito ka pa. Ayoko lang na pangunahan kayo, kaya tahimik lang akong inoobserbahan kayo. Iha, magmula ngayon mami nang itatawag mo sa akin at hindi na Tita Donna. Pahayag ni Donna kay Marial na ikinasuyap ni Marial kay Liam na masayang nakatingin pala sa kanya. Inilipat niya ang tingin sa ina ni Liam at itinango ang ulo ng ilang beses. Thank you rin po Mami sa pagtanggap sa relasyon namin ni Liam. Nahihiya niya pang saad na ikinatuwa ng husto ni Mrs. Moran. Ma'am, i-uncall ko na muna to. May gagawin lang kami ng babe ko. Singit ni Liam sa pag-uusap nila Marial at Donna. Okay anak, after ng gagawin niyo tawagan niyo uli ako ha. Ayoko maistorbo ko kayo, kaya maghihintay na lang ko ng tawag niyo. Natutuwang wika ni Donna sa anak. Bye ma'am, I love you. Paalam ni Liam sa ina. Bye ti, ay ma'am pala. Wika rin naman ni Marial. Masaya ka bang nalaman na ni Mami na tayo na? Seryosong tanong ni Liam. Oo naman, sobrang saya. Although kanina nahihiya ako, pero nakita ko naman kay tita na masaya talaga siya para sa ating dalawa. Hindi na iba sa akin ng mami mo, Liam. Napakabuti niya sa akin. At kung siya man ang magiging biyenan ko, wala na ako may aangal. Darating tayo dyan, babe. Promise ko sa'yo kapag nakapagbabanglok sana ako kay Almira, ay hihingin ko ng kamay mo sa lolo't lola mo, pati na rin sa mama mo. Sobrang seryoso mo naman. Hindi naman ako nagmamadali. Pero babe talagang i-endearment to sa akin? Ani ni Marial na natatawa sa nobyo. Bakit? Ayaw mo ba ng babe? Maganda naman na.
Maganda nga. Hindi lang ako sanay na tinatawag akong babe. First time ko magka-boyfriend eh. Isa pa, parang hindi na bagay sa atin ng ganong tawagan. Paliwanag niya kay Liam dahil sa naiilang talaga siya kapag tinatawag siyang babe nito. Okay, sige. Kung naiilang ka sa babe, edi love na lang o kaya mahal. Naiiling na lang si Mariel sa mga sinabi ni Liam. Okay, nagugutom na ako, love. Magmerienda na tayo. Ani niya kay Liam na malakas na tumawa. Kaya hinapas niya ang tiyan ng lalaki at agad siyang tumakbo palayo kay Liam na ikinahabol naman ni Liam sa kanya. Humanda ka kapag nahuli kita. Birong pananakot ni Liam kay Mariel na patuloy pa ring tumatakbo. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.